Magandang araw, Mr. Libunaw. Ipapaliwanag ko po ang mga bahagi ng CPU. Ang una ay system fan. Ang system fan ay tumutulong na magpasok ng malamig na hangin at maglabas ng mainit na hangin sa case. The next is floppy. Ito ay isang hardware device na nagbabasa ng information data storage. Next is heatsink. Ang heatsink ay para maayos na alisin ang init mula sa mga bahagi ng device para mapahusay ang performance ng device at mapahaba ang buhay nito. At kadalasan, ang heatsink ay may kasamang fan o iba pang mga mechanism upang bawasan ang temperature ng isang bahagi ng hardware gaya ng processor. Ang hard disk drive naman o the hard disk ay isang uri ng medyang imbakan o storage media na ginagamit ng mga computer. Ito rin ang storage media o taguan na kaya magtago ng mga datang umaabot sa 1 to 16 TB tetrabyte. May kakayahang 40 GB to 50 GB lamang ang mga pangkaraniwang ginagamit ng mga hard disk drive. Mabibilis ang pagtakbo ng mga ito at naglalaman ng sistemang pampaandar, mga program at lahat ng mga ginawang mga file. Ang optical drive ay isang drive na gumagamit ng liwanag ng laser light o mga along electromagnetic o malapit sa makikitang spectrum ng liwanag bilang bahagi ng proseso ng pagbabasa o pagsulat ng mga data mula sa optical disk. RAM o Random Access Memory ay karaniwang ginagamit ng anumang sistema upang iproseso ang data na umiikot sa pamamagitan ng isang computer. Kaya lahat ng mga programa ay nangangailangan nito para sa execution. Power supply. Ang power supply ay kumakonvert sa mains AC sa mababang voltaheng neregulang DC power para sa mga panloob ng bahagi ng computer. Ang mga modernong personal na computer ay pangkahalatang gumagamit ng switch mode power supply na nagbibigay ng mga instruction at processing power na kailangan ng computer para magawa ang trabahong ito. Kung mas malakas at nag-update ang iyong processor, mas mabilis makumpleto ng iyong computer ang mga gawain ito. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mas malakas na processor, matutulungan mo ang iyong computer na mag-isip at gumana ng mas mabilis. And the last is motherboard. Ito ay nagbibigay daan sa komunikasyon sa pagitan ng marami sa mga mahalagang electronic components ng isang system, tulad ng Central Processing Unit o CPU at memory, at nagbibigay ng mga connector para sa iba pang mga peripheral. Thank you.